Hello mga ga, pang-displayng tinapay muna tayo ngayon ha. Ito po yung ating video ngayon, yung pang-display na tinapay na simple lang po yung ating timplada dito. Kaya kung nag-umpisa ka pa lang sa pagbebekere, pwede mo itong pang-umpisa na pang-display. Kaya umpisahan na po natin. So ang una po natin gagawin mga ga, gagawa muna tayo ng ating palaman o beef flavor po yung ating gagawin. Kailangan natin dito ng 2 cups ng third class flour at 1 cup ng ating light brown sugar. Kung walang third class flour, pwede naman dito yung all-purpose at saka yung ating cake flour. At 1/4 cup ng ating powdered milk at dito sa ating flavor ay gumamit lang po ako dito ng OB flavor powder. Naglagay lang po ako ng 2 tablespoon plus half teaspoon ng ating food color na OB violet. At 1/3 cup ng ating tubig at half cup na margarine. At i-mix lang po talaga natin ito ga hanggang sa mag-well combine po yung ating mga ingredients hanggang sa mag-form po ito ng parang dough. Ayan, hanggang sa maging ganito na po yung ating palaman. Ito, okay na po ito. I-set aside lang muna natin. Gagawa na po tayo ng ating dough. So dito mga ga ay ipapakita ko sa inyo yung hindi pa nito alam kung paano ba natin malalaman kung active pa ba yung ating yeast. Ang kailangan natin sa ating recipe na yeast ay 1 tablespoon. Ilagay na po natin dito. At yung 2 cups po natin na tubig ay kukuha lang po muna tayo dito ng kaunti lang. At yung ating 1 cup dito na kailangan na asukal ay kukuha lang muna tayo dito ng kaunti lang. Bali ito po yung pagkain po ng ating yeast para po malaman po natin kung ito ay active pa ba. At i-rest natin ito ng 8 to 10 minutes. At pagkalipas ng 10 minutes, basta active pa po yung ating yeast ay nag-bloom siya. Ibig sabihin nito mga ga ay nag-work pa po yung ating yeast. At yung yeast ninyo na pag ginanito po ninyo na lumampas na yung 15 to 20 minutes na hindi siya nag-bloom ay hindi na po yan pwede, ay palitan nyo na po yung yeast ninyo. Yung 1 cup natin na asukal na binawasan natin kanina ay ilagay na po natin dito at yung tubig po natin na binawasan natin kanina ay ilagay na po natin dito. 1 tablespoon ng ating rock salt, 15 ml measurement spoon po yung gamit ko. At 1 tablespoon ng ating vanilla, and then tunawin lang muna natin yung ating mga dry ingredients bago po natin dito ilagay yung ating harina. Kailangan po ay tunawin talaga natin yung ating asukal at yung ating asin bago po natin ilagay dito yung ating harina para hindi magaspang po yung ating dough. Mga ga, ang gamit ko po dito ay 500 grams ng all-purpose flour at 500 grams ng ating first class flour. Bali, hinalo ko lang po sila. At isunod ko na po ditong ilagay yung 3/4 cup ng ating margarine. Pwede talaga tayong gumamit dito ng shortening. At masahin lang po natin ito kung wala po kayong mga dough roller or spiral mixer na pwedeng magpakinis ng ating dough. Mga ga ay pwede talaga natin itong masahin ng mano-mano. Basta siguraduhin lang po natin na napakinis po natin yung ating dough. Mga ga, pasensya na po kayo ha. Hindi ko na po ito minasa ng mano-mano sa ating video ngayon kasi ay sobra po talagang busy si Inday. Kaya yung aking dough na ito ay dinaan ko po ito sa aking dough roller machine at pinutol ko lang po ito sa 32 grams. Pagkatapos ko yung putulin ay pinigura ko yan lahat at pagkatapos ay nilagyan ko na agad ng ating palaman. Yung ilagay po natin dito na palaman ay nasa 10 to 15 grams. Sa paglagay ko dito ng palaman mga ga at sa pag-form po natin dito ay tingnan nyo lang po ang ginagawa ko, okay? Sa ating dough ay naglagay po tayo dito ng 5 grams ng bread improver. Hindi ko lang po na ipakita kasi hindi na on yung aking camera at hindi ko din nasabi kanina. At yung ating bread improver mga ga ay optional lang naman ito. Kung wala kayong mga bread improver ay okay na lang po. Huwag nyo lang pong lagyan. Yung ating 1 kilo na harina ay hatiin lang po natin sa 2 klase na tinapay. Pero isa lang po yung palaman. At yung ginawa po natin na palaman ay kasyang-kasya lang po. Natirhan lang po tayo ng konti lang o maliit lang. At yung ating plancha ay banyahan lang po natin ng shortening or di kaya margarine.
At pagkatapos nito mga ga, ipaalsahin muna natin yung ating dough. At nang umalsa na ay pwede na po nating isalang, pero bago natin yan isalang ay banyahan muna natin ito ng itlog. At kailangan po ay mainit na po yung ating oven bago po natin ito isalang. At dito sa ating gas oven ay lutuin po natin ito sa may preheated 180 degrees Celsius for 15 minutes. At para dumikit yung ating grated cheese na ilagay po natin dito na toppings ay banyahan lang po natin ito ng condensed milk. Kung sa electric oven natin ito lulutuin mga ga ay ganun din 180 degrees Celsius for 15 minutes. Mga ga, pwede talaga tayong gumawa dito ng iba't ibang flavor po ng ating palaman. At yung dough natin na ito ay pwede natin ito sa ating pandikoko, pwede po sa ating squash. At hanggang dito lang yung ating video ngayon. Sana nagustuhan po ninyo yung ating video recipe. Ito pong muling inyong Kainday Tinapay. Maraming salamat at bye-bye!